Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Master po ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on oh, let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player.
#1 na naman. Mga running stories, the news that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Maganda gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Huwebes, 26 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, 22 milyong litro ng diesel dumating na raw po sa Pilipinas. DOE target na makabili ng 2 milyong bariles ng diesel. Barko mula Russia na may kargang 700,000 bariles ng krudo dumating sa bansa. Pagtapya sa suspension excise tax sa langis, hindi pa matiyak sa ngayon ayon sa palasyo. Suspension naman sa VAT sa petrolyo pinaburan ng oil companies. Wealth tax pinag-aaralan, subalit hindi raw basta may patupad ayon sa DepDev. 5,000 pisong buwanang wage subsidy sa minimum wage earners isinusulong sa Kamara. 2 araw na nationwide transport strike umarangkada. Gobyerno nagpakalat ng libreng sakay. 2 Bugatti sports car na nakumpiska ng Bureau of Customs na ibenta sa halagang higit 200 milyong piso. 6.5 milyong pasahero inaasahan daw pong dadagsa sa mga paliparan sa Semana Santa ayon sa Kaap. Philippine Airlines nagsuspindi muna ng ilang domestic at international flights dahil sa oil crisis. Sa pong TNT Global News, isang bus nahulog sa isang ilog sa Bangladesh. 24 ang patay. Sa sports, UST na sweep ang De La Salle Spikers. Ateneo tinalo naman ng Adamson University sa men's volleyball ng UAAP Season 88. At sa showbiz, animated film na Forgotten Island, bobosesan ni Liza Soberano, HER at iba pang Pinoy celebrity. TNT. Tomorrow's News Tonight. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, umabot na raw po sa 22.58 milyong litro ng diesel ang dumating na ngayon sa Pilipinas. Ito ang binalita ng Department of Energy at ang 142,000 bariles ng diesel ay sa katuparan sa pamagitan ng Emergency Security Program ng pamahalaan. Ito po ay nilaanan ng halagang 20 bilyong piso bilang bahagi ng manakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa langis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Ayon po sa DOE, target ng gobyerno na makabili ng 2 milyong bariles ng dagdag na krudo sa pamagitan po ng Philippine National Oil Corporation at ng PNOC Exploration Corporation. Tinagpo ni DOE Secretary Sharon Garin na unang delivery pa lamang ng bariles ng diesel ang dumating mula sa ibang bansa at inaasang meron pang dagdag na delivery sa mga susunod na araw at linggo. Samantala naman, sa kaugnay pa rin pong balita, kinumpirma ng Department of Energy na may darating na karagdagang supply ng diesel sa bansa sa darating na buwan ng Mayo. Sa hearing po ng Ad Hoc Committee on Protect, sinabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau na ang naturang supply ay tatagal ng 23 araw at bunga ng kontrata ng mga pribadong kumpanya ng langis at hindi ng pamahalaan.
Umasiste lang umano ang DOE sa pagbili, ngunit ang bola ay nasa kamay pa rin ng mga pribadong kumpanya. Contracted without issues. For example, on around May deliveries, we have diesel supply of an additional 23 days without issues. Without issues. Opo. So, new entry. confirm na ito. Additional for now, these are considered without issues as reported by the oil companies. Without issues. No, So, this is G2G. This is their G2G hindi negotiations. po. Diretso po yan sa mga suppliers, private suppliers. Samantala, magugunitang humingi daw po ng saklolo ang mga lokal na kumpanya ng langis para sa tinatawag na government-to-government transactions matapos magdeklara ng ilang bansa na ititigil muna nila ang pag-export ng langis. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang Japan, maging sa India at Amerika para matiyak ang sapat na supply ng petrolyo sa gitna ngayon ng dinaranas nating global oil crisis. TNT Tomorrow's News Tonight. Isang barko naman na may lulan na 700,000 bariles ng krudo mula sa Russia ang dumating na raw po sa bansa. Ayon po sa impormasyon na mataan ng Sierra Leone flag vessel na Sarai Sky, diyan po sa may pantalan ng Limay, Bataan. Napagalaman ng consignee ng high-quality crude oil mula sa Espo pipeline ng Russia ay ang Petron Corporation, kung saan ang kanilang refinery ay matatagpuan sa naturang bayan diyan po sa Bataan. Ito ang kanaunang shipment ng Russian oil sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Noong nakalibas na linggo'y binanggit ni Ramon ang Chief Executive Officer ng Petron, na may negosasyon ng kumpanya para sa pag-aangkat ng langis mula sa bansang Russia. Iginit naman ng Malacanang na ginagawa nilang lahat kabilang pagkonsidera sa panukalang wealth tax sa gitna ng krisis sa langis. Bunsod po ng tensyon sa gitnang silangan. Ito po naging sagot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay dating NEDA Chief Winnie Monsod na mas magikinabang ang mayayaman kaysa sa mahihirap sa pagsuspende ng excise tax. Dagdag pa ni Yusek Castro, natanong din si Economy, Development and Planning Secretary Arsenio Balisacan tungkol sa wealth tax. Sinabi ni Balisacan na pangarap ng maraming ekonomista ang ito'y may patupad, subalit aminado rin ang pamahalaan na hindi ito madaling gawin. Ayon po sa ahensya, bagaman makatutulong ito, napatunayan na ng ilang bansa sa Germany, France at Sweden na may limitadong kita lamang dito. May posibilidad din niyang magdulot ng capital crisis ang implementasyon ng wealth tax kung ito'y patutupad sa panahon ng krisis. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanatili namang under review pa kung magkano ang ibabawas o kung lubusan bang suspendihin ang excise tax sa petrolyo. Ito po naging sagot ng Malacanang nang matanong kung nakwenta na kung magkano ang posibleng maibababa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na ito'y pinag-aaralan pa dahil naman sa paiba-iba ngayon ng presyo ng petrolyo sa world market. Kagabi, pinirman na ni Pangulong BBM ang batas. Subalit, pinagpa ni Castro, kailangan pa itong dumaan sa 15 araw na publication period bago makita ang bisa ng batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sang-ayon naman ng mga kumpanya ng langis sa panukalang suspensyon ng ipinapataw na value-added tax o VAT sa langis para sa mas mabilis na pagbaba sa presyo nito sa merkado.
Sa hearing po ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, inagpo ni Tanya Samiliano, kinatawa ng small oil players magiging kagyat daw po ang bawas presyo sa petrolyo kapag aalisin daw po ang VAT sa punto pa lang na importasyon. Ayon po kay Samiliano, mas madali itong may patupad sa point of importation at tiyak ang magiging pagbaba sa presyo ng petrolyo. Inagdaman ni Lorely Kiambao Osial, Pangulo ng Shell Pilipinas Corporation, suportado nila ang VAT suspension dahil naman sa pagiging percentage-based tax ito at sumasabay ito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Sumang-ayon din sa VAT suspension si Lubin Nepomuceno, ang General Manager ng Petron Corporation. TNT Tomorrow's News Tonight. Isinusulong naman sa Kamara ang panukalang mag-amyenda sa Price Act para maisama na po ang gasolina at diesel sa listahan ng mga itinuturing na prime commodities sa bansa. Bale po sa House Bill number 8765 na iniharap ng Makabayan Bloc, palalakasin daw po nito ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng price ceiling sa gasolina at diesel sa panahon ng kalamidad, emergency at insidente ng malawakang price manipulation at artificial price increase. Ayon po sa Makabayan Bloc, malinaw ang kartel sa presyuhan ng langis at hindi dapat ito pinapayagan ng gobyerno lalo na sa gitna ngayon ng krisis. Kailangan na niya ng proteksyon para mapigilan ang garapalang overpricing at matigil na ang domino effect ito sa pamasahe, sa pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. TNT Tomorrow's News Tonight. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarket sa bansa. Sa kabila ito ng 3 linggong mega oil price increase, tulad naman ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayampo ng DZRH News, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na patuloy silang nakamonitor sa presyuhan ng basic necessities and prime commodities. Ito po yung alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong magdeklara siya ng National State of Energy Emergency. Binigyan din ni Roque na sapat pang supply ng pagkain sa mga pamilihan kaya hindi dapat mag-panic buying ang publiko. Wala po tayong problema sa supply. Marami po tayong, may mga inventory po sila. In fact, even the DA has also issued a statement na meron talagang supply. Ang magiging issue lang dito will be yung presyo because of all of this, yung pag-increase nga ng gasolina, ng oil, no, ng energy. So, dun po tayo but there's no need to panic, no need to hoard, and no need to profit here kasi meron po tayong supply ng pagkain. Yan po mga kaibigan, si DTI Secretary Cristina Roque. TNT Tomorrow's News Tonight. Bumarangkada na po ang 2 araw na nationwide transport strike bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Lumahok sa kilos protesta ang iba't ibang sektor ng transportasyon, kabilang na mga driver ng jeepney, TNVS, motorcycle, taxi, bus at UV Express. Ilan po sa mga pangunahing panawagan naman nagpo-protesta ay ang pagtanggal ng value-added tax, maging ng excise tax sa petroleum products, pagbaba ng presyo ng langis sa 55 pesos kada litro, at pagbasura naman sa umiiral ngayon na oil deregulation law. Hiling din nilang dagdag pasahe sa lahat ng uri ng transportasyon, 1,200 pesos na family living wage, at nationalization ng oil industry para direktang makabili at makapagbenta ang pamahalaan ng mas murang petrolyo. TNT Tomorrow's News Tonight. Napanatili namang mapayapang isinasagawang transport strike sa Metro Manila. Ayon po kay NCRPO spokesperson na Police Major Hazel Asilo, wala namang naiulat na anumang untoward incidents
kahit may mga stranded na manong pasahero sa iba't ibang key locations sa Kamaynilaan. Mula po kanina alas 5 ng umaga ay agad na pong na-deploy ang may 150 assets ng PNP sa National Capital Region. Naserbisyohan ng ilan sa mga ito ang mga mananakay na manoy pinili pa ring bumiyahe sa kabila ng kilos protesta ng mga tsuper. Ito po'y taliwas sa report ng MMDA na wala pa umanong nakikitang stranded na commuters kanina umaga nang umarangkada ang tigil pasada. Usually sa mga areas na alam natin na nagkakaroon ng congestion at yung mga nagpo-convene yung ating mga kababayan natin. So, ibig sabihin, may stranded na? May mga stranded kasi may mga talagang kahit na alam natin na rally, meron pa rin talagang mga lumalabas kahit hindi naman ganun ka-importante yung kanilang malakad. So, nagko-contribute sila dun sa bulto ng mga kababayan natin na pumapasok sa kanilang mga schools at sa mga TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman muling naghandog daw po ng libreng sakay ang pamahalaan sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ngayong pong araw na ito ng Huwebes, March 26 hanggang bukas, Biyernes, March 27. Ito po'y para alalayan ng mga pasahero ang maapektuhan ng 2 araw na transport strike bunsod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo dahil po sa kaguluhan dyan po sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Transportation, naganda sila ng mga bus. Katuwang po ang Office of the President, Department of Energy, Philippine Coast Guard, maging ng Philippine National Police. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi para umalalay sa mga commuter. Kabilang po sa mga rutang saklaw ng libreng sakay ay ang Philcoa patungong Cubao, Welcome Rotonda to Cubao, Loton to Welcome Rotonda, Loton to PITX, Nagtahan patungong Cubao at ang Commonwealth Avenue patungo naman dyan sa Fairview, Quezon City. Inilunsad naman ngayong araw na ito ng Kamarang Biyaheng Damayan o libreng sakay sa mga pasahero mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Quezon City, Rotonda at vice versa. Ang proyekto ay joint effort ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Ayon po kay Congressman Marcos, habang tumataas naman ang presyo ng petrolyo at pamasada naman sa mga pangyayaring wala sa ating kontrol, abay tungkulin daw po ng gobyerno na tiyakin na may agarang tulong para sa ating mga kababayan. Sakop po ng libreng sakay ang rutang San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City, Rotonda at balikan mula alas 5:30 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. 4 na bus ng Kamarang bibiyahe mula sa koordinasyon ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Huwebes. Nako! Aba! Sino kayang nakabili nito, ha? Yun hong super mamahaling sports car na Bugatti Chiron. 2 Bugatti Chiron, yung isa'y kulay asul at yung isa'y kulay pula. Abay, naibenta na raw po ng Bureau of Customs sa halagang higit 200 milyong piso. 6.5 milyong pasahero inasanda pong dadagsa sa mga paliparan sa Semana Santa ayon sa CAAP. Philippine Airlines nagsuspindi muna ng ilang domestic at international flights dalaman sa global oil crisis. Sa ating pong TNT Global News, isang bus nahulog sa isang ilog sa Bangladesh. 24 ang patay. Sa sports, UST na sweep ang De La Salle Spikers. Ateneo tinalo naman ng Adamson University sa men's volleyball ng UAAP Season 88. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi.
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
Standout performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up lot of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo,
Tayo, Pilipino. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung Standby, Noche Kakas. Meron palang celebration dyan sa may, saan lugar to, Noche, ha? Malalaman natin yan, ha? City Hood. Anong lunsod to, Noche Kakas? Standby, Noche. Samantala naman, humirit po ng reforma sa pasahing sektor ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Dalamas, hindi naman nila makayanan ang pagtataas sa presyo ng petrolyo. Sa pinatawag na press conference, nagpapasaklolo na sa gobyerno ang grupo dahil marami na umano sa kanilang unit na nakuha o nabawi o nakuha sa bank loan ang isa-isa ng narimata. Ayon po sa TNVS Community Philippines, bagaman nakatulong daw po ang mga ayuda tulad po ng cash assistance mula sa gobyerno, ang mga ito daw po ay panandaliang lunas lamang at hindi sapat na pamalit sa kanilang arawang kita. Isa sa kanilang pangunahing isinusulong ay ang pagtaas sa pasahe na 20 pesos na una nang naaprubahan ng LTFRB. Subalit, naudlot ang implementasyon kaya patuloy nilang pinapasa ng bigat ng gastusan. Yung driver ko, sinoli na po sa akin ng unit. Sabi niya sa akin, "Sir, hindi ko na kaya mag-boundary. Mabait naman po kayo sa akin, susoli ko na lang po." Nangyari to 2 weeks ago, hirap na hirap po ako maghanap ng driver ngayon. Sa totoo lang. Talagang wala na po, kung magpa-boundary po siya sa akin, wala na po siyang kikitain. Then, more likely sir, nasa 60 to 70% po ng kinabubuhay na po namin yung nawala. Yung nawala po sa amin na nate-take home. Magkano nga po yun, ma'am? Sa 3,000, sir, sa 70%, that's around 2,100 na po yung nawala sa amin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi saklaw ng energy conservation measures ng pamahalaan ang mga ambulansya, fire trucks at police vehicles sa gitna ng krisis ngayon sa langis. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi maaring tipirin ang mga serbisyong direktang may kinalaman sa kaligtasan at buhay ng publiko. Binigyan din ni Recto na kailangan mapanatili ang operasyon ng mga critical na serbisyo habang tinutugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa world market. Sa halip ang pagtitipid niya sa gasolina ay patutupad sa ibang government service vehicles para matiyak na sapat ang supply para sa emergency response. Meron tayong update mula naman sa report ni RH27 Noche Kakas. Go ahead, Noche. Lakay Ray, nagpapatuloy itong selebrasyon ng ika-29th City Hood at 119th founding anniversary ito sa lungsod ng Las Piñas. Tampok Lakay Ray, ang iba't ibang aktibidad hatid ng pamahalaang lungsod ng Las Piñas. Ibinida ni Las Piñas City Mayor April Aguilar ang pagkakatatag mula sa isang bayan hanggang ito ay naging ganap na lungsod o syudad noong March 1997. Ibinida rin ni Mayor April Aguilar ang mga natanggap na pagkilala ng lungsod kabilang ang pagkakatalaga bilang Hall of Famer para sa pinakamalinis at pinaka-cleanest and greenest city sa Metro Manila, pati na rin ang maraming parangal tulad ng Seal of Good Financial Housekeeping, Seal of Good Local Governance at Gawad Kalasag para sa katatagan sa panahon ng sakuna. Binanggit rin ng Alkalde Lakay Ray ang prioridad sa programang pangkalusugan, edukasyon
at kabuhayan kasama ang pinalawak na serbisyong medikal, libreng edukasyon at mga programa sa pagsasanay para sa mga residente. Itinatag nga noong ang Las Piñas noong March 1907 at kilala rin Lakay-Ray ang Las Piñas sa turismo na ipinagmamalaki yung kanilang bamboo organ church noon na pinamumunuan ni Padre Gigo Serra. So present rin na ngayong gabi Lakay-Ray sa selebrasyon ng ang Vice Mayor Mayor Imelda Aguilar, ang Vice Alcalde at maging ang City Councilor na pinangunahan ng ni First Councilor ng District 1 na si Alili Aguilar Andanar. So sa ngayon ay Noche. Yung bang bamboo organ natutugtog pa ba yun? Oo. Talaga. Ano pa rin? Yun pa rin ang dinadayo, Lakay-Ray. Kapag tuwing may kapistahan sa Las Piñas, ayun ay dinadayo talaga. At maging tuwing Sunday, at mga turista, mga foreigner, particular na Lakay-Ray, yung foreigner. At yun nga, yung Las Piñas, marami pa rin nagtatanong paano nabuo yung Las Piñas. Ito daw ay yung pinya, yan. Na sinasabi na ay... ano yan Espanyol yan Las Piñas. So maraming pinya. Piñas at marami ding the pineapples. Na ito daw ay yung clay daw, yung clay na yung at yung iba naman ay ito yung dinadayo nga yung ngayong anibersaryo ba namahagi ba sila ng ayuda sa mga apektadong tsuper dyan? Tapos na. Finish na. Natanggap na ng mga tricycle drivers. At saka yung mga jeepney drivers ay nakatakda din na Lakay-Ray. At yun nga, special na non-working holiday nga bukas ng Las Piñas, pero ngayon nila ginanap dahil holiday bukas yung March. So wala palang pasok. So wala palang pasok dun sa Las Piñas. Walang pasok. Kahit paano, walang problema dun sa mga commuter. Tatanong ko sana kung meron din silang libreng sakay dyan. Meron din silang libreng sakay dito, Lakay-Ray. Pero ang ibang mga super din kasi ng jeep ay hindi na talaga bumabiyahe. Nakakalungkot din naman, Lakay-Ray, yung mabalitaan natin na halos mangiyak-ngiyak yung ilang mga driver. No, dahil talaga biyahe. Dito ano ba yung pinakamahal na diesel nang nakita mo sa gasolinahan ngayon dito sa Metro Manila? 100 dito sa may Lakay-Ray, 116, merong 100 121, hindi pare-pareho, depende sa lugar Lakay-Ray. Aba, wala yan. Wala yan, Noche, wala yan. Aba. Wala yan. Wala yan sa Baguio City, ha? Abay, mantakin mo sa Baguio City, meron daw dyan gasolinahan, 141 pesos per liter ang diesel. Ay, nako, di doon tayo magpagasolina. Diyos mio. Diyos mio naman. Alam mo, Lakay-Ray, wala na. Alam mo yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak, meron sila sanang mga naka-schedule na last year pa na aakyat ng Baguio. Pero dahil sa taas ng crudo, cancel muna. Talaga cancel. naman. Grabe naman. Pati pa sa, siyempre, sa toll gate lang. Mataas na mabayaran. Dapat kansilahin lahat. Pati nga yung ating Aliwan Fiesta rito, nakansila na yan, ha? Baka nag-aabang kayo ng Aliwan Fiesta. Hindi ho matutuloy Aliwan Fiesta dito sa Pasay. Oo nga Yung birthday ho ni Noche Kakas hindi kansilado. Next year. Next year pa pala yung birthday mo. Sana mura ng gasolina nun. Next year pa pala yung birthday mo. Akala ko ngayong buwan ito ng Mayo o Abril ha? So salamat Bay Noche, ingat ka palagi ha. Wala na.
Diba? Naawanan po. Awanan signal. Yata yung signal niya. Naku po. Ay sus po. Uy, yung mga telcos dyan. Abay, hindi porke hindi abay, pagandahin pa rin ninyo ang serbisyo ninyo. Naku naman, iba may mga reklamo na ba't ganun? Parang nililipad daw ng hangin, ha? Ang signal nila, ano ba naman yan? TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita ay sinusulong po ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, ang pagkakaloob ng 5,000 pisong monthly subsidy para naman sa tinatayang 5 milyon na minimum wage earners sa bansa. Ang apela po'y bunsod ng kawalan pa rin ng pinal na desisyon sa Kamara at Senado para sa hirit na 200 pesos wage hike sa gitna ng dinaranas ngayong krisis sa langis. Ayon po kay TUCP Congressman Democrito Mendoza, hindi makatwirang tumataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin samantalang napag-iiwanan ang sweldo ho ng mga obrero. Iginid po ni Mendoza na kung mayroong fuel subsidy para sa transportasyon, dapat daw ho meron ding wage subsidy para naman sa mga arawang sumusweldo, yung minimum wage earners. Samantala, nabenta naman ng Bureau of Customs ang 2 Bugatti Chiron na sports cars sa halagang 205 million pesos. Nabenta ang 2 Bugatti sa pamagitan ng negotiated sale at nabili ito ng Elite Garage Corporation. Mismong si Customs Committee on Negotiated Sale Chief Deputy Commissioner Arnel Alhambra ang tumanggap daw po sa alok na halaga ng Elite Garage sa halagang 205 million pesos. Mula sa kabuang 205 million pesos, nabili ang 2017 model na kulay asul na Bugatti Chiron sa halagang 101,508,000 pesos. Habang ang 2019 red Bugatti Chiron ay sa halagang 103,508,000 pesos. Unang kinumpiska ng customs ang 2 Bugatti Chiron sports cars noong February 2024 dahil naman sa kakulangan ng importation documents. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi muna matutuloy ang pagbabawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa larong Roblox sa Pilipinas. Mula sa orihinal na April 3, Biyernes Santo, sa April 10 na raw po ang itinakdang araw na alisin na ang naturang laro sa online gaming. Sa abiso po ng CICC, ginawa ang desisyon kasunod ng formal na liham na ipinadala ng Roblox para sa CICC at DICT. Dahil po dito ay bibigyan nila ng pagkakataon ng Roblox Corporation na makapagpaliwanag simula Abril 7 hanggang Abril 9. Nakatagdang ipagbawal po ang naturang online game dahil naman sa ilang report, di lang ilan kundi marami na na ginagamit daw po ito sa karahasan. Subalit tiniyak po ng Roblox na magkakaroon daw po sila ng reforma para maging ligtas ang paglalaro at hindi na makapaglaro ang mga bata. Ano ba naman yan? Tinatayang nasa 6.5 na milyong pasahero daw po ang inasang dadagsa naman sa mga paliparan sa buong bansa sa buong Holy Week o Semana Santa. Ayon po kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio, ang milyong-milyong dagsa ng mga pasahero ay mula March 28 hanggang April 5, 2026. Samantala, epektibo naman sa darating na March 29, lahat daw po ng flights ng Cebgo at Air Swift, kapwa subsidiaries ng Cebu Pacific, mula at patungong Maynila ay ililipat na sa Clark Airport. Pinapayuhan po ang mga pasahero na maglaan ng 3 oras bago ang take-off ng domestic flights, habang 4 na oras naman para sa international
flights. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nagsuspindi naman ng ilang biyahe ang Philippine Airlines o PAL dahil din sa epekto ng global oil crisis. Sa FB page ng PAL, ang mga suspended flights ay ang mga sumusunod. Cebu, Guam simula April 16, gayon din ang Cebu, Ho Chi Minh sa Vietnam mula April 19, maliban sa May 1, May 3, May 24 and 31. Suspendido rin po for further notice ang flight ng PAL sa Clark, Siargao sa May 4, maging ang Cebu, Ozamis sa May 5 at Cebu, Calbayog sa May 6. Ayon po sa Philippine Airlines, mga apektadong pasero ay maaring mag-refund o ipa-convert daw po ang kanilang travel credits para sa susunod na biyahe. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, isang bus abay nahulog daw po sa isang ilog dyan po sa bansang Bangladesh. 24 ang patay. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Patay ang hindi bababa sa 24 katao matapos mahulog sa ilog ang isang pampasaherong bus habang sasakay sana ito sa ferry sa Bangladesh. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente nitong Miyerkules sa Rabari District malapit sa kabisera na Dhaka. Ayon sa ulat, nawalan umano ng kontrol ang bus habang papalapit sa pantalan sa Daulatya hanggang sa tuluyang tumagilid at lumubog sa Padma River. Tinatayang nasa 40 na pasahero ang sakay ng bus nang mangyari ang insidente. Agad naman na rumisponde ang mga rescuer at na-recover ang 24 na bangkay mula sa loob ng lumubog na sakyan, kabilang ang mga lalaki, babae at mga bata. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad dahil may pangamba na may iba pang nawawala. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports, mga kaibigan, UST abay na-sweep ang De La Salle Spikers. Ateneo tinalo naman ng Adamson University sa men's volleyball ng UAP Season 88. Sports news from Kyle Bulyas. Go, Kyle! Pasok sa winning column ng UAAP Season 88 men's volleyball ang Ateneo Blue Eagles at UST Golden Tigers. Sa ikalawang round ng elimination, unang tinalo ng Ateneo ang Adamson University sa scores na 25-19, 25-27, 25-22 at 25-20. Samantala, pinataob naman ng UST ang De La Salle University sa loob ng tatlong set sa scores na 25-18, 30-28 at 25-23. Sa kasalukuyan, nangunguna pa rin sa leaderboards ang FEU Tamaraw sa may 8 wins at isang talo. Sumunod ang NU with 7 wins at 2 losses. Pangatlong UST na may 6 wins at 3 losses. At ikaapat naman ang Ateneo sa kanilang 5 wins at 4 losses. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. At sa ating showbiz, animated film na Forgotten Island, bobosesan daw po ni Her, ha? Ni American Pinay, ha? Her. Miss Liza Soberano at iba pang Pinoy celebrity. Narito mga kaibigan na report mula kay Don Carlos. Don. Tampok ang mga boses ni American singer Her at Liza Soberano sa inalabas na official trailer ng DreamWorks na animated film na Forgotten Island. Iikot ang kwento sa high school graduates na sina Joe at Raisa na bibigyang boses ng dalawa kung saan aksidenteng mapupunta sa island of Nakali. Sa pagsubok na makauwi sa kanilang bahay, sasalubungin sila ng mga binuhay na karakter mula sa Philippine mythology. Isa na rito ang aswang at manananggal na bibigyang buhay ng Filipina actress at singer na si Lea Salonga. Bukod sa mga ito, kasama rin sa animated film sina Dali De Leon, Jokoy, Jenny Slate, Manny Jacinto, Ronnie Chang at Dave Branco. Samantala, maraming netizens ang nakapansin sa mga Filipino culture resemblance sa film na ipalalabas sa September 23, directed by Joel Crawford at Januel Mercado. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight.
Oy, may pagbati raw si Caleo Avares sa Kinaan, Gabua, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Aba. Anzina Brenica, magandang gabi. Becky Villanueva, Tezuka, maging si Eduardo Narvaez mula dyan sa Atlanta, Georgia, USA, Miggy Villa at marami pang iba. Salamat to. Oy, si Idol Ian Dennis Pedro, magandang gabi sa iyo. Pati si Bentong, ha? Salamat po sa buong person ng DZRH News Team. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, minus aking partner si Kisa Sabson, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi.